sariling usok na lulunod, nawawasak. Sa sariling usok na wawasak, sa sariling higop na papahama. Sa pagkabasag ng antigong pinggan ay aking natuklasan ang halamang magiging kasangkapan upang makatakas sa mundo ng kompetisyon at maluwag na makaalpas sa pananakot ng ilusyon. Yo! Flip top, uno versikulo 2, huling laban ng 2013. Tangina, 4 na taon ko na itong ginagawa. Maraming salamat, Flip top, maraming shoutout sa... Ayun, mag-ingay para sa parating lalaban. Maraming salamat sa lahat na sumusuporta live at syempre yung mga tunay na sumusuporta online. Malaking shoutout sa Webcaps, 1-1-2, Bomb Shelter, sa lahat ng buo-buo na ito, nagliga. Yung huling 4 na taon, grabe yun. Uprising nga pala, supporta nyo. Grupo namin yan. Sorry. Ito, susunod na laban sa kanan ko. Mag-ingay para kay Righteous One. Yun, shoutout sa Brand Productions, sa Marshall Camp Records, sa lahat ng mga tropa ko sa Bagong Baryo, Progreso, Casa Hip Hop 22, 2. At sa kaliwa naman, representing DC Clan, mag-ingay para kay Andy G. Ngunit isang bagay lang pinagsisisihan ko, ang ipanganak sa mundo na poging tulad ko. Here we go, mahirap ang maging pogi. Mahirap ang maging pogi. Shoutout ka pala kay Jay Grant for my cup, and then kay JNR Mobile Hub, kay Rabi, and then kay Ron, ewan ko kung ano, nakalimutan ko eh. Shoutout sa lahat kay Boss Ambo, thanks. Michelle Chio, permission. Thank you. Ayun, happy holidays nga pala sa inyo lahat. Rest in peace kay Papa Dom. Coin toss kanina. Tig-2 minuto, judges, alam nyo na. Unang banat kay Righteous One, pakinggan. Okay, dito sa B-side, mag-ingay! Kasi sa flip top, makikipagbakbakan na naman si Pilay! Oo, Pilay! May kapansanan, nakaupo sa digulong na upuan. Pero hindi ba napakalaking duran, sampal na yon nakahihiyan para sa'yo na pagkatapos kang paglaruan, pagdiskitahan at gamay katatawanan ng huling nakalaban mo, walang takot namang makikipagsalpukan sa'yo ang lumpo. Dati-rati lang pinagtatawanan mo, pero ngayon kaharap mo. Andy G versus Righteous Mind. Sa totoo lang, respeto talaga ako sa'yo, Toy. Kasi kahit ganyan, alam natin, tanggapin na natin, matalino ka. May utak ka, di ba? Kaya hanggat maaga pa sa harapan nila, liliwanagan na kita. Andy G, ano ba talaga connection ng mga lumpor, baldado kung baka sa paglikha ng mga barat kanta? Kahit sa itsura, wala, di ba? Wala, di ba? Tapos, may pa-Andy Gwapo ka pa? Sira ulo dapat ang pangalan mo, Andy, saka kasi alam naman natin dalawa. At mas di hamak na alam din nila na kung wala nilikhang pangit ang Diyos, wala din nilikhang tao ang Diyos kahit na isa na nagsasalita gamit ang paa, tangina ka. Kaya kung lalaitin mo ko tungkol sa kamansanan ko, isa lang yung bagay na tinatawag kong crab mentality. Pero may isang bagay na nakakamangha at malamang na maging karangalan ng ating bansa. Makakatulong yun dahil marami rin turistang dadagsa para masaksihan ang pinakamatabang talangka sa balat ng lupa. But no more fooling around, it's time to get serious in this bitch. Cause either of which one flip on my switch comes a glitch that'll destroy your entire nervous system, inflict damage to your horrible life. This shit is like HIV, this virus is hidden. Cause you're so stupid, little did you know, all this time that you're laughing at me is slowly being my victim. You dumbass motherfucker. Oo, victim, biktima. Biktima ka ng sarili mong baluktot na paniniwala na kaya mo kong durugin gamit ang malamyamong komedya at ang kapintasan kung nakikita ng iyong dalawang mata. Pero kung ganyan ka talaga mag-isip, pipigilan mo na kita pansamantala dahil nagkakamali ka. Nilikha ang rap para maging pintuan ng malayong pananalita ng mga makata. Mayaman man o maralita, may ngipin man o wala, bulag, maitim, makinis o tigyawatin ng muka. Malaki ang ilong, matangkad, pandak, panatlapat patin, ermitanyo, matanda, pilay, kuneho, gapang bakla, o kahit pang asa katulad ng mataba na may ilong na nakadapa.
Yo, listen. Kaya, o di ba? Pwede kahit kanino? So kanino mo kami pagre-reklamuhan dito? Sa amo mong si Target Aquiles Jobert Sukal dito? Pag ginawa mo yon, papatunayan mo lang sa akin isang bagay. No, kumbaga sa tinapay, ensimada ka. Ensimada lang yung utak mo, men. Kasi mukha ka lang naman malaki at siksik sa unang tingin, pero kung hawakan ka sa malapitan, puro ka lang hangin. Kaya, sasabihin ko sa'yo, wala kang inangat kahit na konti sa akin, ha? Kasi kung ikaw hawak ka ng organisasyon ni Manny Villar, ako scholar ako ni Enigma. Nakatapos ako ng pag-aaral ko dahil sa flip top. At isa na yung bagay na hindi na kailangang ibalot sa gift wrap. Kaya kung sasabihin mo sinungaling ako sa pag-aaral ko, mali ka. Because I got literally schooled by hip hop. Nasabi ko lang naman yung mga bagay na yun yung laban namin ni Delo kasi final exams ko na, kailangan ko na mag-review. Kaya wala ka nang magbabato sa akin na kahit na anong intriga. At hindi ko ito makakalimutan, ibibigay ko ng todo ang bawat punchline hanggang mabura ang pag-iisip mo. Amnesia. Marami pa akong bagay na pwede sabihin, pero okay lang, may 2 round pa. Pero kung wala ka ng ibang angulong ibabato, kundi puro tungkol lang sa kapansanan ko, sinusumpa ko ngayong gabi. Tutumba ka. Hi. Ay, bro, una pa na, tama dito yun, ano? Check! Utang ina yung pagiging gwapo ko, masyado kang konsumisyon. Kahit 3 beses mong itanong kay Abra, hindi yun ilusyon. At tinira mo pa yung plakda kong ilong. Okay lang, tanggap ko na yon. Kaysa magkaroon ng kamay na parang tipaklong. Righteous one? Yung kamay na kaganyan, parang ulo ng swan? At alam ko na kung bakit yung pangalan mo Righteous One. Kasi pag nagsuot ka ng sapatos, right shoes lang. At pag nasa malayo ka, mukhang fetus na maliit pag nagsuot ka ng body fit. At aminin mo, galit na galit ka rin sa movie na Happy Feet. At oo, pero in fairness sa flip top, isa to sa mga alamat. Oo, isa to sa mga alamat. Kasi sa lahat ng mga battle MC dito sa flip top, kapag kumakain, ito yung pinakamakalat. At bukod sa pinakamakalat, siya yung MC na kapag bumabattle, sabat ng sabat. Bakit ka ba sabat ng sabat? Anong pakiramdam mo nun? Sikat? Tol, bastos ka! Pag may nagsasalita sa gitna, pakinggan mo muna. Kasi kung ganyan ang gusto mong sistema, sabihin mo kay Enigma, lahat ng round sa'yo na. Tarantado ka, hindi na kami magdadadakdak dito sa gitna, panalo ka na! Bastardo! Hindi ka edukado! Sa lahat ng mga lumpo, ikaw lang ang walang moto! At gusto ko lang isigaw na hindi crazy family ang nangungulekta ng kapansanan. Ito, namamakyaw, ayaw mamigay, lahat ng kapansanan sinalo. Yung bunganga naglalawa. Yung 2 paa may polio. Yung ulo may depekto. Yung kamay na kaganito, akala mo laging magpipritro. Pero tol, seryoso. Kahit ganyan ang kalagayan mo, proud ako sa'yo. Kasi ang tapang mo. Kalabanin ba naman sila Luni, Batas at Delo? Ayun, talo. Ginawang punching bag si Loco. Oo, kami napabilib. Kasi pinakita mo sa amin kung paano sa panlalait maging manhead. Lumalabang ka pa rin kahit yung ulo tagilid. Pinipilit mo mandig kahit yung tuhod nanginginig. Talagang ayaw padaig. Tuloy pa rin ang spit kahit na may namumuong low pressure area sa bibig. Kaya pagkatapos ng laban, nakakaawa. Kasi yung kaliwang bahagi ng damit niya sa laway naglalawa. At tol, yung manarisim mo nakakahawa. Pag nilagay namin si Sinyo sa wheelchair, mapagkakamalang ikaw kasi yung arte mo kuhang-kuha. Tangina mo ha! Pag nanalo si Righteous, gusto ko gagano ka ha! Ayun! Gagagaya sa'yo na stack up nung labang kay Aklas. Napatingin na lang sa taas. Look up, look up. Balakid! Look up. Balakid, yes.
May gusto siyang ibigkas pero walang lumalabas. Ganon talaga ang tao kapag masyadong pangahas. Sinyo! Gawa muna kasi bagong gawa para makasampa ka sa taas. At ikaw, bago ka makasampa sa taas, magdala ka ng maraming pamunas. Kasi lahat ng sumusunod sa'yo nadudulas. At bago ka magsigaw ng tayo manigma, meron pa akong idadagdag. Ngayong taon, Central Luzon na mag-overall champion. Ayun! Laglag. Ganon talaga pag masyadong mapanghangad. Hindi pa nga nananalo sa semis, champion na agad. Time. Hanip po. Sabi ng konti ah. Layo eh. Hanip pa! Ginawa mo akong katatawanan. Pakiramdam mo masisindak ako. Marami ng pagbabago sa sarili ko. Oo, may low pressure area ako sa bunganga. Pero ngayon, isa na akong bagyo. Marami na akong naabot na hindi mo pa nararating. Oo, nakaikot ako ng Tayuman mag-isa gamit yung wheelchair ko. Oo, kahit wala akong takatula, kaya dahil kita, loko. Kaya, ayan, sa mga sinabi mo, hindi na ako nabigla. Ako ay laitin at gawing katatawanan sa aking taglay na kapansanan, yan ang mga balak hindi na nakakasugat, kahit hindi na sinulat. Bitch, I'm already immune to those types of punchlines. So for you, it's a bad sign. You don't need to ask the audience, because even if you called a friend, you'll be strapped in the hospital bed 50-50. You're literally asking Enigma to use you as a target of his caliber silencer 45 to put an end to your lifeline. Your biggest mistake was you underestimated me too much. Ang hindi mo nalalaman na yung Mongoloid na lumpo na to ay maraming nakatagong armas. Full metal jacket, hindi mo ko matitinag sa putok mong mas maasim pa sa katas ng kamyas. At wala na rin akong pakialam kung kaninong Poncio Pilato ka pa magpatulong at pagsumbong. Pagkatapos ng laban na tolo ko, nagbago na ako, hindi na ako bastos pero sinusumpa ko. Hindi na ikaw si Andy Guapo, gago. Ikaw na si Andy Gulong. Andy Gulong versus Pandy Gulong, mukha kang higanting utong na totoo na may kulay asul na dagta. Mukha kang baliw, gago, hindi ka banta. Mas matutuwa pa nga sila silencer at target, sugarol, ulol sa akin pag pinatay kita ngayon kasi may dahilan na sila magpasakla. At alam kong sa kalagayan kong to, masama maging walang ya. Pero hindi ba, mas masama pag hindi ko ito ginawa bilang iba yung paghahanda para sa lahat ng nag-antay, nag-ipon at nanonood na madla. So, it's not about being disabled anymore, you prick. I'll murder you verbally worse than Goofy putting 2 dynamite sticks on your nose while you get beaten by a whole mouth till you explode and boom! That's what I call a blowjob. Oo, marami akong pagkakamali sa buhay ko. Natuto akong sumabat sa bat dahil tinakaya ko ng hanging amihan. Pero kahit kailan, hindi ko pa rin nakalimutan ang aking pinanggalingan. Kaya kahit anong mangyari, nakikipagtalastasan pa rin ako kahit sino ang kalaban. Yan ang pinagkaiba nating dalawa. Mapangmata, mapanlait, para lang mapasaya sila. Pero, nabuksan mo na ba ang iyong dalawang mata? Realidad, pare, na kung ano nagagawa ng dalawang paa mo, mas nagagawa ko gamit ang 4 na gulong ko. Kaya tanong lang, ano ba talaga inangat mo sa akin? Yang ilong mong malaki? O yung walang kwenta mong pagmamalaki? Gamit ang komedyang wala naman talagang kadating-dating. Ha? Sabihin na natin na mas nakaangat ako sa'yo. Ba't nag-iingit ka? Di ba imbes na maingit, dapat nga masaya ka pa? Dahil nakakatulong din naman ako sa eksena ng kultura. At meron lang din akong konting napansin dito. Ako kalaban mo, gago, hindi si Sinyo. Overall champion, hindi yun natupad. Pero hindi yun malaking dahilan para hindi na lumipad ng matayog. Lahat talaga tayo, huwag kang hipokrito, nangangarap na umakyat sa tugatog. Ako ang melodiya ng tugmaan na mas matunog pa sa gitara na lumanog. Ganyan talaga para makarating ka sa patutunguhan mo, minsan pakapalan talaga ng apog. Ang utak mo parang nyog, walang laman, dapat ginagawa na talagang pambunot. Pagkatapos nito, ang panalo ay akin sa iyong masusulot. Time. Panay ka malaki, malaki ako, mataba ako. Tawagin mo akong panda, ako yung hari ng kung fu. Ang mission ko sa lumpo, puksahin yung mga lumpo. Gusto mo, Pilay, hanapan kita ng hanap buhay? Yung sweldo, mataas ang bigay.
Sa malaking tindahan ka ilalagay. Ang trabaho madali lang, papalitan mo lang yung pusang kumakaway. Pero may bonus pang ibibigay. Basta magagawa mo ng sabay. Habang kumakaway, naglalaway. Sa totoong buhay, sa isang bagay lang ako sa'yo takot. Sa iyong kamay. Kasi parang laging mangangalmot. At takot din palang lumapit sa'yo yung mga chicks, brother. Kasi yung daliri mo nakaganyan, parang laging mamiminger. At nung kumain to sa Chowking, nagpakitang gilas porkit may nakatingin na chick. Yung kutsara binitawan, nagkamay, yung dalawang matigas na daliri, ginawang chopstick. At wala stick. Kahit ganyan ka, swerte ka sa buhay. Kasi ikaw lang ang taong di napapanisan ng laway. At ngayon, sa tagpong ito, sasamantalayin ko na habang si Cap Freddy Aguilar medyo kontrobersyal yung buhay. Hindi niya naman siguro mahahalata kung papalitan ko yung kanta niya ng bulag pipit bingi, gagawin kong bulag pipit pilay. O pilay ka. Kasi kahit pilitin mo mang lumakad, hindi mo makuhang gawin. Kahit ika'y kumakapit, abay natutumba pa rin. Mandirigma ka nga. Siguro nung past life mo dati kang barbaro, kaso pinaglihis sa kanggaro. At ito lang ang nakilala kong inggiterong lumpo. Inggit na inggit sa tuwing yung mga karakter sa Temple Run tumatakbo. At ikaw lang ang pinakamahirap kulamin na rapper. Kasi sa buong buhay ko, wala pa akong nakitang manikang naka-wheelchair. At pag ganyan ang face, hindi ka pwedeng mag-poker. Kaya hindi ka nakakalakad kasi simula nung baby ka, hindi ka pinagamit ng walker. At real talk, hindi ka pa nakakagamit ng beach walk. At bukod sa creep walk, hindi ka rin marunong mag-moonwalk. At hindi ka rin marunong mag-teach me how to doggy. Pero daig mo kami pagdating sa Giyomi. Tol, hindi daw ako gumagamit ng beach walk. O, inaamin ko. May naalala tuloy ako. Yung punchline mo kanina, ibabalik ko lang. Hindi lang right yung sinusuot ko, dalawa sapatos ko. Hindi talaga ako nagbi-beach walk kasi may pan-Jordan ako. Beach walk? Yak! Oo, inaamin ko. Ayaw talaga mapagod ni nanay ako. Kaya hindi talaga ako pinagamit ng walker. Kasi mayaman naman si nanay, may pambili kami ng automatic na stroller. Pre, sabi ko naman sa'yo, yung pilay jokes, matagal na yung gasgas. Mas gasgas pa sa ilong mo na parang puwet na nag-aalmoranas. Kaya ano ba? Hindi na ako nasasaktan dyan. I'm already immune. I'm already in the zone, man. I freestyle already like to kill you in January or June. When I rap and flow, I'm always in tune. Pero tama na ang Inglisan. Kahit na ano man talaga ang dahilan, nakipaglaban lang naman ako para magbigay ng saya at tawanan. Dahil tapos na naman ang taon at nagpapasalamat ako na nakahapak ako dito sa entablado. Sa akin ikaw ay sentensyado. Dahil pag ako ay tumula, parang inaluan mo na ng gatas at asukal ang tsampurado. Ang husgado ay ang tao. Pero teka muna, may napansin ako. Pre, what's your problem with me being disabled, ha? Pilay ako. May kapansanan, di hamak, na mas marami kang nagagawa kaysa sa akin. Pero sa liit kong to, nakatapos ako ng pag-aaral, at kumikita ako dahil sa rap. At ang aking pamilya nagawa ko mapakain. Ginawa ko ang lahat ng to para tuparin ang aking pangarap at hindi lang para magpasikat sa lahat ng tao sa harapan. Kaya ito ang mga bagay na dapat mong tandaan. Oo, malapit ka lang malaglag, alas maglas dyan. Hindi talaga ako dancer. Rapper ako tol, kaya paano ako sasayaw? Mag-isip ka nga, tanga ka ba ha? Hindi ako sumasayaw. Rapper ako. Tanga ka ba? Ha?
the fuck, man? Naawa ka pa na Red Horse. And of course, and in course, wala na rin akong pakialam kung sino man ang manalo sa atin. O sino man ang mas angat. Pinapakita ko lang na kahit may taglay akong kapansanan, may pangil din akong pangagat, at karapat-dapat din akong makabilang sa pangkat ng mga makatang mula pa na sinauna ng alibata. Ang mga patahomang pambatay hindi natatama sa akin. Marami kang palay na babayuhin at sasaingin at gagawing kanin bago makain, bago mo ako pataubin. Gusto mo, karera na lang. Yes, I challenge you to a race, but not in wheels. This is a disgrace if I make you a base in this chase. Iiwanan kita sa karera ng patibayan dahil nagawa ko makipagsabayan ng labanan at tugmaan kahit ako'y may kapansanan. Pero ito, pangako ko sa'yo. Pag nakatayo ako, imbitahan kita sa circle, jogging tayo. Ay, huwag banat, Andy G, pakinggan o. Utang inang mic yan, ang hirap na. Tangina, Enigma mo ata si Santos mo sa akin nalilitan. Sige, bukas na bukas, mag-set ka ng fun run. Mula Loto hanggang Baklaran, karerahan. Putang ina, pag natalo ka, puta, tatadyang kita sa mukha, gago ka. At kumain nga pala ako sa Jerry's Grill. At nang puta, tawa ako ng tawa. Kasi naalala ko yung kanang kamay mo, hawig ng crispy pata. At pumunta na ng SM. Pumunta na ng SM Department Store, galit na galit. Kasi yun yung kamay niya nakaganyan, sinabitan ng damit. At ito pa yung kwentong malupit. Nung nakasama ka niya rin ni Enigma, sising-sise. Kasi ang hirap mo raw ipasok sa taxi. May lakad pa nun mo si Enigma, talagang masyadong urgent. Para hindi ka niya maiwan, nilagay ka sa compartment. At pag nag-commute ka, yung mga driver ng bus todo iwas. Kasi pag ikaw daw ang pasahero, aksayado ka sa oras. Bukod sa mahirap kang ipasok, matagal ka rin daw ilabas sa compartment ng bus. At grabe, ikaw lang ang may sasakyan na walang garahe. At kahit yung edad mo lagpas 20, hindi mo kayang mamuhay ng sarili. Kasi real talk, hindi mo kayang maghugas ng puwet pagkatapos kumain. At ito pa yung katotohanang malagim. Hindi ka pa nakakahawak ng pempem. Kahit isang hiwa, di ka pa nakakatikim. Ang habi lang neto sa daya pero maglimlim. At siya nga pala yung alalay ni Glock 9. Si Boy 99. Alam niyo kung bakit Boy 99? Naglalakad to pabaliktad gamit kamay, ang tawag doon 99. Kaya pala tang inaalalay ka rin ni Glock 9. Kaya pala sa TV marami ka ng guesting. Naka ng puto, yabang ng dating. Piling magaling. Pag binati mo, taas no, tapos pailing-iling. Siguro, ang dami mong nainom na tubig bahan ng bagyong Undoy. Kasi nagtataka lang ako, yung laway mo pag dumaloy, tuloy-tuloy. At dapat pag bumabattle ko, Enigma, may hosto sa baba. Si ibababa, may timba, tapos para hindi nagbabaha. At grabe, sobrang malupit ka. Kasi nung dapat ibinabalita ka sa mga kwento ni Mark Logan. Kasi nung November 8, nagsisisigaw ka, yun, bumaha sa Tacloban. Grabe, ang dawing na yung buhay dahil sa pagsik ng yung laway. At ano kayang itsura neto ni Piling pag nagsuot ng one piece? Ang anong puta? Siguro mukha kang praying mantis. At eto, mabait din pala to si boss. Kasi nagsimbang gabi to. Putang ka ng daming nakuhan limos. Time. Ay, ganda, mag-iwan para sa namin lang. Para sa namin lang. Yo, flip top on versikulo 2. Alaban, Righteous One versus Andy G. Ang boto, 4-1 para kay Andy G. Shoutouts ka pala sa lahat ng mga nag-sponsor sa akin kahit wala. Thank you. Thank you, thank you. Thank you very much, Righteous One. Nice battle. Shoutouts DC Clan. Fuck English conference.
salamat sa, ayun, mga nakalimutan ko, with Caps, family ko, ayun. Mr. and Mrs. Pasqua, maraming salamat din, ayun. Bagong Barrio, Bulacan, Hip Hop 22, ayun. Binigay mo ako kay Just One. Sobrang tawan-tawa ako kay Andy G. Kaso round 1 sa kanya. Pero medyo round 2 and 3, medyo na hindi na ako naano nung jokes niya. At the same time, yung bars ni Righteous One, kung may nyo maigi minus na delivery, syempre, bigay na sa atin yun. Bigay natin sa kanya yun. Medyo may lalim at may depth. Yung English niya, kung hindi nyo man naintindihan, medyo may dating na... Basta, huwag niyong itignan yung kapansanan niya. Pero props sa kanilang dalawa, tawa kay Andy G. But bars-wise, siguro mabibigay ko kay Righteous One kasi... siguro kasi yung mga jokes ni Andy G nasabi niya na sa akin, kaya hindi na ako natawa. Pero yun, Righteous One. Props sa kanilang dalawa. Basilio. Yung round 1 at saka 2 binigay ko kay Andy G. Yung round 3 ni Andy G, medyo umikot na lang dun sa ganun pa rin, patawa pa rin. Pero yung round 1 at 2 niya malakas. Tapos yung round 3 binigay ko kay Righteous One kasi andun yung pang-battle talaga. Tsaka yung, kaya nga na sinasabi ko pagka si Righteous yung ginajudge ko, magaling siya mag-rebat. Talagang makikita mo, hindi sinulat, hindi pinagandaan. Dahil kung ano yung mga ibinanat mong kalaban, ngayon, yun talaga yung nare-rebat. Kaya kahit si Andy G ang nanalo, saludo pa rin ako sa iyo, Righteous One. Flick G, Republican. Binigay ko yung laban kay Andy G. Dalawang round kay Andy G tapos isa kay Righteous. Yung unang dalawang round ni Andy G, panalo sa akin. Then napansin ko sa third, parang lumaylay yung huli niya. Then parang umulit yung concept na mula first, second. Kaya ako binigay kay Righteous One yung third kasi yung rebat niya, yung tuloy-tuloy na rebat niya. Tsaka yung rebat niya sa gitna ng round, parang may hirap yun. Tsaka yung ano niya, yung bars niya talaga. Pero dalawang round ko ni Andy G. So, Andy G. Ayun, siguro hindi na ganong kailangan ng marami paliwanagan. Binoto ko si Andy G. Nakita naman sa round 1 at saka sa 3. Medyo ayos lang yung binanat ni Andy din nung round 2. Nag-rebat si Righteous One nung round 2 kaya ayos siguro para sila doon sa round 2 kaya ayun, kay Andy G. Boto ko po. Round 1, 2, 3 at Andy G. Kasi si Andy G, kahit isa lang yung angle niya, mas creative na, kumbaga iba-iba pa rin yung nadala niya eh. Si Righteous Man, okay naman, pero yun nga lang, masyadong seryoso. Yun ang mahirap pag kalaban mo comedy MC. Kailangan medyo mag-adjust ka sa style ng comedy MC. So hindi nagawa ni Righteous Man yun. So round 1, 2, 3, Andy G.